Okay, next. How many three-digit telephone area codes are possible given that A, the first digit must not be 0 or 1. B, the second digit must be 0 or 1. C, the third digit must not be 0. And D, the third digit may be 1 only if the second digit is 0. Okay? So magka-count tayo, no? So, kung iintindi natin maigi, meron ditong tatlong digit, no? So, ito yung first digit, second digit, third digit. So ano muna, i-interpret muna natin maigi. Yung first digit daw, hindi po pwedeng maging 0 or 1. Okay? Ibig sabihin dito, ang pagpipilian natin, tawagin kong A ha, yung A na yan can be, ano daw, hindi pwedeng 0 or 1. So, ibig sabihin pwedeng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Ayan. Okay? Next, yung second digit naman, okay, must be 0 or 1. O di yung second daw, pwedeng 0 or 1 lang. Yun lang yung po pwedeng nandun, no? And then yung third digit, at actually yung third digit, dalawa yung ano niya eh. Na dalawa yung sinabi niya sa third digit. So, kumbaga merong condition, no? Sabi doon sa una, yung third digit must not be 0. So, ibahin natin to. Ihiwalay natin tong third digit kasi iba yung ano niya. Hindi lang siya isang condition, no? The third digit must not be 0. Okay, so po pwede itong maging 1 to 9. No? Pwede siya maging 1 to 9 provided na kapag binasa mo yung pangalawa, the third digit may be 1. Kaya pwede daw siya maging 1 only if the second digit is 0. Okay? So, ibig sabihin, um, kapag yung second digit ay 0, ito, umaga, ito yung case 1. Case 1 for, tawagin na lang natin itong C. Okay, case 1 for C. Okay, kapag 0 yan, no, sabi dito, the third digit may be 1 only if the second digit is 0. So, ibig sabihin, pwede lang siyang maging 1 kung 0 yung second digit. So, ibig sabihin, ang lahat ng pwede dito would be 1 kasi hindi siya pwede maging 0, di ba? Never siyang pwedeng maging 0. So, pwede itong 1, 2, 3, hanggang 9. Okay? Pero, what if hindi yan, hindi 0 yung second digit, kunwari 1 yung second digit, ano mangyayari? So, this is the case 2. Okay? So, anong case 2? So, ibig sabihin, hindi pwedeng maging 1 kasi hindi rin pwedeng maging 0 yung third digit kung ang second digit ay 1. So, ibig sabihin, ang pagpipilian mo lang sa third digit ay 2, 3, 4, etc. hanggang 9. Okay? So, actually dito, meron tayong dalawang case, no? So, unahin muna natin case 1. Case 1. Ibig sabihin, second digit is 0. Okay? So, ilan yung pagpipilian natin sa A? So, dito, ang bilang nito ay 8. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito naman, ang bilang nito ay supposedly 2. No? Kaya lang, kailangan natin hatiin sa dalawang case eh. So dito, meron tayong 8. Tapos dito, isa lang. Kasi isasakto lang natin siya na 0, yung value niya. And then sa C, ilan yung pagpipilian natin? So ito, kung ang second digit ay 0, yes, kung ang second digit ay 0, ang pagpipilian natin sa C ay meron tayong 9 numbers na pwedeng pagpilian. So this is 9. Okay, that is case 1. So we have 8 times 1 times 9. And that gives us 72 area codes for case 1. For case 2, which is yung second digit natin is 1. Okay? Sa unang digit, wala namang siyang kinalaman doon sa second or sa third. So lagi lang yung 8. Tapos, yung second, again, isasakto na natin siya na exactly 1 yung value niya. So, isa lang yung pwedeng pagpilian. And then sa C, ito yung case kapag 1 yung second digit.
for the third digit. So this is only 8 numbers. So meron na tayong 8 na pwedeng pagpilian para sa third digit. So therefore, kapag multiply naman ito, we will have 64 different area codes for case number 2. So in total, so syempre i-add natin to, no? In total, we will have 136. And that will be our answer. Okay? So that's how we solve this problem.